Habang naglalakad kami ni Mami Shine dito sa may Alriga, napadaan kami sa isang supermarket. At naisipan ko bumili ng sweet melon dahil nga namimiss ko nang gumawa ng ice candy. Kasi nga, nung bata ako, naalala ko, ito talaga yung paborito ko. Bali, bumili nga pala ako ng 2 piraso at kumuha na rin ako isang condensed milk. At habang naglalakad ako, na-realize ko, mali pala yung condensed milk na nakuha ko. Buko pandan flavor. At ayun na nga, dahil malayo na ako, hindi na ako bumalik. Nakakatamad na eh. So pagdating ko sa bahay, agad ko na itong binalatan. Kasi nga, hihiwain ko pa ito at i-blender ko ito. At ayun, ganito lang nga pala yung pagbabalat niyan. So kailangan natin ng tadtaran at kutsilyo. Malamang. Tapos tinanggalan ko na rin siya ng mga buto-buto. Maraming buto, di ba? Di buto-buto. At ito na nga, dito na nga ako gagawa sa loob ng aming kwarto. Dahil nga maingay doon sa kusina. At syempre, pangit din kasi yung lightings doon kasi nga madilim. So bali hiniwa ko nga lang pala to diretso na doon sa loob mismo ng blender. At syempre gagamit din tayo nito ng Alaska Evaporada at yung binili kong kondensada. Medyo nahirapan pa nga akong butasin nito, muntik na ako masugat. Pero okay naman, kaya naman. Kaya kung meron kayong can opener, gamitan niyo na lang yung can opener niyo. Wag na kayong gumaya sa akin. Baka mamaya, ma-hospital pa kayo. At sunod ko naman binuksan yung buko pandan. Buko pandan flavor. Yung kondensada pa lang binili ko. Ewan ko ba? Ano kayong kakalabasan nito? So bali nilagay ko na nga pala yung evaporada dito sa loob ng blender. At sinunod ko na rin dyan yung kondensada na buko flavor. Buko pandan flavor. O ano kayong kalalabasan yan? Ano kayong lasa yan? No? Basta sabi ko bahala na. Basta experiment na lang. Kasi nga namimiss ko na talaga yung ice candy. So paglagay ko nga ng blender doon sa lalagyan niya. Ba't ang hirap naman malagay nito? At doon ko na na-realize na kaya naman pala dahil hindi branded yung ano na to, blender na to. So may kasabihan nga na ang kakambal ng mura ay pangit. Ganun naman talaga, di ba? Kaya naman agad ko na itong blender dahil excited na talaga akong makagawa ng ice candy. Ilang piraso kayo magagawa ko nito. At pagkatapos ko siyang ma-blender, siyempre titikman natin kung okay na ba yung tamis niya kasi nga walang asukal. At nung tinakman ko, ang tabang. Kaya yan, sabi ko, nag-decide ako na ubusin ko na lang yung kondensada, yung buko pandan. Para magmukha siyang avocado. Ayan na, pagkalagay ko ng kondensada, inubos ko na talaga yan dyan eh. Tapos pinaikot ko siya ng pinaikot pa hanggang ma-mix. At ito na nga. At dahil nakadala ako galing Pilipinas nitong plastic na pang ice candy. Ayan, shout out pala, nabili ko pa to dyan sa may SM Seaside Supermarket. Sa Cebu, ayan. At meron pa pala akong isang problema. Wala akong imbudo. Gumawa pa ako ng improvise. Yung lalagyan namin ng mantika, pinutol ko yung bunganga niya. Tapos yun ang ginawa kong imbudo. Ayan na, para lang gawa ng ice candy. Oh, ganito lang paggagawa ng ice candy, guys. Para akong professional kasi nga gawain ko talaga yan nung nasa Pilipinas pa ako. Gumagawa talaga ako ng ice candy kasi binibenta ko para mayroong pambaon sa school. At ito na nga, ipapass forward ko na nga ito dahil marami-rami ito. So bali hindi ko napapakita lahat kung paano ko binalot lahat kasi baka mamaya abutin tayo dito ng umaga. Baka ma-over na ang So ito na nga yung last. Bali, kaunti na lang pala yung last. Parang naging na lang siya. Kalahati na lang nung isang buo. So, bali, ito na yung parang magiging pre-taste. Pagka tumigas na, ito yung una kong kakainin. O, diba? Diba? Natapos na. So, meron pala akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? Bilisan mo. 10, 11, 12, 13, 13 kalahati. Bale, tinakpan ko na nga pala ito. Pagkatapos kong
lagay sa baonan, tapos nilagyan ko siya ng ng pangalan namin, saka room number. Kasi nga dito sa amin, marami kami gumagamit sa ref. Mahirap na, baka pagbukas mo, wala nang ice candy mo. At ito na nga, naghanap na ako ng pwesto doon kung saan ko pwedeng ilagay para tumigas na ito. Ito kasi yung common na ref, lalo na pag isa kang OFW, ganito talaga ito. So kinabukasan pag dating ko galing sa trabaho, agad na agad ko na siya talaga siyang kinuha dahil excited na ako makakain ng ice candy. At makita ko ano yung kinalabasan ng ginawa kong ice candy. Ayan na. Kaya naman nagmamadali talaga akong pumunta sa kwarto para masentensyahan na tong ice candy na ito. Kasi naman talagang years na ako hindi nakatikim ng ice candy. Dito kasi mabibili mo mga ice cream, pero gusto ko kasi yung handmade na handmade ba tawag? Homemade. O yan, ito yung homemade na ice candy. Ayan, natitikman na natin. Talagang sulit. Tumigas talaga siya kasi nga magdamag siya sa freezer. Ayan na. Tikman na natin ang ating buko pandan na para siyang avocado. Yung sweet melon niya naging buko pandan. Pero sobrang sarap. Tapos medyo creamy siya, hindi siya yung parang yellow kagatin, di ba? Kaya naman kung i-rate ko tong 1 to 10, talagang 10 ang rate nito. O siya, sige na. Paalam, salamat.